ating bayan ay iisa lang at dapat natin ipaglaban yan. Sa mga politiko na mga corrupt, at the same time, kailangan din natin isipin sa 2028 kung sino ang ating iboboto at ilalagay ulit sa mga posisyon. Okay? Kailangan natin matuto sa nangyari ngayon. Okay? Kasi tignan nyo ang bayan. From 2022 until now, we're facing a lot of problems. So siguro naman, ito yung pagkakataon sa darating na 2028 na baguhin natin ang Pilipinas at ang focus natin is to have a better Philippines, not only for us, but for our kids at sa susunod pang mga henerasyon. Ang isang nagsabi na siguro kailangan natin maging united, very important. If we want Sara Duterte to win in 2028, we all need to be united under her banner. So yun ang isa sa pinaka-importante natin gagawin. So may time naman para ma-organize tayo lahat dito sa Hong Kong. At syempre siguro hindi lang Hong Kong. Siguro kailangan din natin reach out kung ating mga kababayan sa mainland and at the same time sa Macau. Okay. Ang pangalawa siguro na kailangan natin gawin is ipagdasal natin na sana malapit nang makalaya ang ating minamahal na President Bongbong. Yes, kasi sa ICC, nagkaroon ng confirmation hearing in a matter of time, siguro mga around May, magkakaroon ng desisyon. So, ipagdasal natin yan, kailangan natin ng dasal, at ilaban din natin siguro yan, no? At siguro maging active din tayo sa ating mga social media na iparating sa ICC na, kailangan din palayaan ng ating former president. Kasi matanda na siya at wala naman talagang dapat na, hindi naman siya dapat nandun. On the other hand, siguro, isa sa, hindi ko tatagalan yung aking mensahe, another important thing that we need to think about is the Philippines, okay? Ang Pilipinas ay humaharap sa maraming suliranin right now. At this very moment, may energy crisis tayo, ang ekonomiya hindi okay. So, bilang mga Pilipino, hindi ko alam kung paano natin matutulungan yung bayan siguro, no? Kasi ang hirap ng sitwasyon, hindi tayo nasa gobyerno eh. Pero one thing, ipagdasal natin ang ating bansa, at the same time siguro mas ano pa natin yung boses natin, nasabihan ng gobyerno natin na hindi sapat at kanilang ginagawa at wala silang ginagawa para i-address ang mga suliranin ng bayan. So yan siguro, at siguro kailangan paigtingin ang ating tinatawag na nasyonalismo, pero nasa tamang lugar. Kasi may mga iba na ang nasyonalismo nila ay nawawala at nalilis ng landas. So I think we need to have that sense of nationalism. And again, unity is very important. Sa ating mga sumusuporta sa mga Duterte, very important yan. Kasi maraming kalaban ang ating Vice President at the moment. And I think also, siguro, since 2028 is upcoming, ang mga taga-Hong Kong, ang kailangan nalang gawin is organizing. We need to organize, we need to be united. And siguro next time, we invite more people na pumunta dito para makapagsalita. Huwag natin kalilimutan, ang ating bayan ay iisa lang at dapat natin ipaglaban yan. Sa mga politiko na mga corrupt, at the same time, kailangan din natin isipin sa 2028 kung sino ating iboboto at ilalagay ulit sa mga posisyon. Okay? Kailangan natin matuto sa nangyari ngayon. Okay? Kasi tignan nyo ang bayan. From 2022 until now, we're facing a lot of problems. So siguro naman, ito yung pagkakataon sa darating na 2028 na baguhin natin ang Pilipinas at ang focus natin is to have a better Philippines, not only for us, but for our kids at sa susunod pang mga henerasyon. So maraming salamat at hindi ito ang huli na nandito ako para suportahan kayo
Siyempre, susuportahan natin ang ating Tatay Digong at ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang DDS United Hong Kong. Maraming salamat. Maraming salamat, Professor Ana. Hi, my name is Dorin, OFW in Hong Kong. I'm 25 years na dito sa Hong Kong. As supporters po ni Tatay Digong, may mensahe po kayo sa kanya. Yes, I have never been a proud Filipino until nagiging presidente si Tatay Digong. Yes, may mensahe po kayo kay Tatay Digong about sa birthday niya. Ano po yung masasabi niyo kay Tatay Digong? Tay, salamat. Salamat talaga. Salamat sa ginawa mo sa Pilipino, sa amin. Nakatira ako sa squatter area sa amin sa Cagayan de Oro. Nung naging presidente siya, malaya nang nakalabas ang mga tao. Yung pamilya ko, 6 o'clock. Before President Duterte, 6 o'clock dapat nasa bahay na. Pero nung nanalo si Tatay Digong, kahit 10 o'clock, pinapalabas kami ng nanay namin. Kaya tayo salamat talaga. Thank you so much. I have never been proud as a Filipino until nanalo si Tatay Digong. Pwede niyo po siyang batiin. Tay, happy birthday. Sana makapiling ka namin. Thank you so much. Nanginginig. Tay, happy birthday. Mahal na mahal na mahal na mahal ka namin, mga Pilipino. Thank you. Sobrang proud ako no sa mga kapwa ko OFW dahil talagang alam mo yung nakikita mo yung presensya lahat ng love nila kay Tatay Digong. Sobrang proud ako no na nangyari ang event na ito. Wala ako ibang masabi. Kahit wala dito si Tatay Digong, nararamdaman mo talaga yung presensya niya. Kaya para sa mga kapwa ko OFW na nandito, maraming salamat talaga dahil pinaplano lang to noon. Ngayon, very successful event. Ayan, so happy birthday, Tay. Ayan, so Number 91. so wish ko po is wala kaming ibang wish, hindi lang po ako kundi good health ka lagi dyan. Hayaan mo yung laban na sinimulan mo, itutuloy namin. Hindi ka nag-iisa, Tay. Ang wish ko lang talaga is makalabas ka as soon as possible and good health sa iyo at sa buong pamilya ng Duterte. Ayan, so we miss you so much, Tay, and mag-aantay kami dito sa iyo sa labas. We love you so much. Okay. Tatay, be strong. Sana marami pang birthday na darating sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami sa support sa kay Inday Sara for 2028 for President. Happy birthday, Tatay! And ano din po yung mensahe ninyo sa mga OFW na sumusupport kayo? Sa mga OFW na kagaya ko na nagsusupport sa kay Tatay Digong o sa DDS, continue to support na para mabago ang takbo nating Pilipinas, Inday Sara for President 2028. And pwede po kayo mag-introduction ng pangalan niyo kasi nakalimutan ko. Ako po si Rosana Lisa, taga Tacorong Sultan Kudarat, DDS supporter mula noon hanggang ngayon. May masasabi pa po kayo, mensahe po para kay Tatay Digong? Tatay Digong, God is always sa mga Duterte family at lalo ka pang patagalin ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. God will prevail the truth. Nandito lang kami nagsusupport sa iyo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tatay Digong and Duterte, Sara Duterte for President 2028. Batiin niyo po si Tatay Digong. Tatay Digong, walang sawang pagbati sa iyo. Hanggang sa muli, magkita pa rin tayo sa darating na mga taon, Tatay Digong. Happy birthday. And God bless you more.